Ngayon po ay Friday pagkatapos ng Ash Wednesday. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit ka Jesus sa mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y tinanong, "Malimit po kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot si Jesus, "Dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang dahilan bakit tayo nag-aayuno? Mayroon pong maraming mahalagang benefits o ikabubuti ang maidudulot ng pag-aayuno. Halimbawa, ang fasting o ang pag-aayuno ay nakakabuti sa ating kalusugan. It purifies, it cleanses our body. Ito rin ay ang mabisang pamamaraan upang mapigilan ang pagtaas ng ating blood pressure o ang pagtaas ng ating cholesterol count sa pamamagitan sa pag-iwas o hindi pagkain ng mga fatty foods o mga makolesterol na mga pagkain. Ang fasting o ang pag-aayuno ay isa din sa mga pamamaraan upang mapanatili ang ganda ng hubog at hugis ng ating katawan. Ang fasting o pag-aayuno ay isa ding pagsasanay sa sarili na sinasanay natin ang ating sarili to control and dictate our body and not allow our body to control and dictate us. Na sinasanay nating hindian ang ating sarili, tanggihan ang ating gutom upang kung tinutukso tayo ng diablo sa pamamagitan ng pag-alok sa atin ng anumang masasarap, sinasanay na natin ang ating kakayahan na tumanggi. At sa mabuting balita, itinuturo sa atin ng ating Panginoon ang totoong kahulugan ng pag-aayuno. Tinanong siya ng mga alagad ni Juan kung bakit sila at kahit ang mga Pariseo ay nag-aayuno habang ang mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. At sinagot sila ni Jesus na ang pag-aayuno ay hindi palabas lamang o pakitang tao lamang. Fasting must be an external expression of what is going on inside our heart, and that is sorry for sins, repentance, pagluluksa dahil sa mga kasalanan. Kaya ang mga alagad ay hindi nag-aayuno dahil kapiling pa nila si Jesus. Sabi ng Panginoon, papaano mag-aayuno ang mga panauhin sa isang kasalan kung ang lalaking ikakasal at tinutukoy niya ang kanyang sarili ay kapiling pa nila na ang presence o pananatili ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagdudulot ng kagalakan sa kanilang mga puso. Kaya kung sila ay mag-aayuno, habang kapiling pa nila ang ating Panginoon, ang kanilang pag-aayuno ay hindi totoong pagpapahayag kung ano ang nangyayari sa kanilang puso na nagagalak dahil sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ang totoong pag-aayuno ay hindi palabas o pakitang tao lamang, kundi isang external expression, pagpapahayag ng totoong nangyayari sa ating puso na nagsisisi, nagluluksa, nagdadalamhati dahil sa ating mga kasalanan. At upang may ikabubuti sa ating kaluluwa ang ating pag-aayuno o upang ang ating pag-aayuno ay ang pag-aayuno na kinalulugdan ng Diyos, ang ating pag-aayuno ay magdadala sa atin na pakainin ang mga kapuspalad. Ang ating pag-aayuno ay magtutulak sa atin na busugin ang mga nagugutom. At higit sa lahat, the meaningful and permanent fasting God wants us to do, we permanently fast from oppressing other people. We permanently fast from our arrogance and high sense of ourselves. And we permanently fast from our greed and indifference. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light.
May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.